Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ng Daily Tribune. Sabi dito, first came the bloodbath warning. That was last year. I want bloodbath, sabi ni BP Sara. Then came the no-show. Kahapon, hindi nagpakita. Now, comes Sara Duterte today. Ibig sabihin, magpapakita daw si BP Sara ngayon. Daily Tribune. Ito naman sa SMNI News, may post silang ganito. SMNI Integrated News. Live, BP Sara Duterte. Darating sa Senado? Question mark. July 7. So ito yung mga kaganapan ngayon sa Senado. Parang hinintay nila yung pagdating ng I don't know what time magsimula ang trial. Okay? So, ano sa tingin nyo? Kailangan na bang magpakita si BP Sara? Tingin ko, parang wala pa eh. Hindi pa umiinit yung balitaktakan, wala pa eh. Hindi, ganito pala no. Ang i-represent nilang mga testigo ngayon galing sa NBI. Kasi ang tatalakayin yung articles of impeachment, yung grave coercion o yung grave threat, yung pagbabanta ni BP Sara na kung may mangyari sa kanya, meron ding mangyayari kay President, First Lady, and Martin Romualdez. Yun ang tatalakayin ngayon. Kaya ang mga magtitistigo ang mga NBI. Papatunayan ng mga NBI na authentic yung video na yun. Hindi AI generated. Talaga namang authentic yun. Wala namang, hindi naman i-deny ng kampo ni BP Sara na yung kanyang pahayag nung last year ba yun? O 2024, nakalimutan ko na. Nung galit na galit si BP Sara, yung kanyang chief of staff, si Attorney Laika Lopez, na nakakulong na sa House of Representatives, bigla nilang itra-transfer sa Bureau of Women's Correctional. Para bang kriminal yung chief of staff ni BP Sara, itra-transfer nila sa kulungan ng mga kriminal. Kaya doon nag-react si BP Sara, kaya galit na galit siya. Talagang nanlilisik yung mata niya. Yun ang gusto ko kay BP Sara. Palaban. In the same manner, yung nung mayor pa siya, 2011 ba yun, nung sinapak niya yung sheriff na hindi sumunod sa usapan nila na huwag lang munang i-demolish para hindi magkagulo, kausapin ko lang ang mga squatters. Hindi sumunod yung sheriff. Kaya, yun, pinakita niya yung tapang malasakit. Sinapak niya yung sheriff. So ito, yung nangyari kay Attorney Laika Lopez, I like it. Talagang, ito si BP Sara ng leader na hindi niya pababayaan yung mga tao niya. Kung anong pagdadaanan ng tao niya, ganun din. Kung makulong ang mga tao niya, makukulong din siya. Kaya nga, sinamahan niya si Attorney Laika Lopez doon sa kulungan. Not necessarily kulungan. Doon din siya natulog sa House of Representatives. I think doon ata sa kwarto o opisina ni Congressman Pulong na pinatayan pa siya ng aircon, ilaw at iba pa. Kaya lang pinagtisan niya yun. So, yan ang tatalakayin mamaya. Mag-represent na yung prosecution ng witnesses nila, mga taga-NBI, na to me, common knowledge naman yun, na talagang binanggit yun ni BP Sara. Hindi niya dinideny. Ang problema lang ngayon, nasaan yung assassin? To me, kung ako ang judge,
pag mai-present nila yung assassin kuno natitira kina yung tatlong binantaan, ayun, pwede pa. Malakas na testigo. Kailang kung ang i-present lang nila yung video, ano, wala na yon. Common knowledge na rin yung video na yon. Sino pa? O yung sheriff. Itutuloy ba nilang i-present si Mr. Abby Andres? Parang ayaw ng sheriff eh. So tignan natin. Kung hindi yung sheriff, parang psychologist daw ang i-present nila para patunayan na may violent tendency si BP Sara. Gusto ko nga yung kanyang pagiging violent tendency, yung sinapak niya yung sheriff. I like it. That's strong leadership. Kasi kung leader ka, hindi ka pwedeng mabait palagi. Kaya ako nung nasa serbisyo pa ako, yung mga matitigas ang ulong sundalo, nakakatikim sa akin. O hindi ko na lang i-detalya kung paano ko sila pinapatikman. O, nung makita nila na hindi ko sila kinukonsinte, dalawa, tikim ng ganito, at saka tikim ng parusa administratively, iniimbestigahan ko, nagre-recommend ako ng demotion, discharge, ganun ng patikim ko. O yun, tumino ang aking mga sundalo. Kasi hindi nila ako pwedeng lukuhin. Kung ano ang batas militar, sundin. Kung ayaw nyo yun, umalis kayo sa serbisyo. Go back home and plant kamote. Ganon. Kaya ganahan ako yung leadership style ni BP Sara, yung nananapak siya, yung ganyan nanlilisik ang mata niya para depensahan ang kanyang tauhan. Go, 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 BP Sara. Yan ang kailangan nating leader. Katulad ba si Tatay Digong? Magsalita lang siya sa mga tanimbala. Oh, sige. Ituloy nyo. Pag tanimbala, ipapakain ko sa inyo yung bala. Ganon. Ang mga birada. Oh. Tumigil yung tanimbala, panahon niya. Ngayon, bumabalik na naman eh. So, abangan natin. Magpakita ba ngayon o hindi si BP Sara? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Pero na anak ko dire sa gipatindog nga balay sa natabangan na mo og yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili na makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan. So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? 7 na. 7 na katuig. So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay nagatag og yero. Oo, so pila ka buk imong anak? 2. So duha. Aya pa gid nakabalay. Aya pa kay naay nagtabang nga Ginoo.
So salamat kaayo.